Okay. Magandang umaga sa lahat. Good afternoon good morning to everyone. Sorry. This is Justin Talk News PH. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti. Paki-like naman, then share, then doon sa mga bagong manonood dito sa Justin Talk News PH, paki-subscribe. If you have not yet subscribed, please subscribe. Okay, ano bang pag-usapan natin ngayong umaga na to? This is a very delicate topic dahil nagbabanta na naman at lalong mahihirapan ang supply ng ating gasolina, particularly yung crude oil. Ang byproduct are the gasoline, LPG, at saka yung diesel, natural gas, at kerosene. Yun ang nagbabanta na magkaroon ng limited supply at the same time, dahil limited ang supply, magkaroon ng pagtaas ng presyo ng ganitong mga petroleum refined products. So, ano ang magdudulot ng ganitong sitwasyon? Dahil kung naririnig natin sa mga balita, napakinggan natin sa mga balita, at napapanood natin sa ating mga channels or sa ating YouTube or sa mga balita sa social media at doon sa mga mainstream media, ang recent development ngayon sa Strait of Hormuz is that nakikialam na yung US with regards to the passage of ships dyan sa Strait of Hormuz. Kung natatandaan natin, nagbabanta ang IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, nga kukontrolin nila ang pagdaan ng mga barko dyan sa Strait of Hormuz. At ito nga, nangyari nung 3 araw na nagkaroon ng ceasefire, ngayon pang 5 araw ng ceasefire, kinontrol ng IRGC yung Strait of Hormuz. At meron pang mga balita na pinipili nila kung sinong pwedeng dumaan at sinong hindi pwedeng dumaan, at kailangan magbabayad ng toll. May toll gate, may toll fee. At napabalita pa nga na $1 per barrel. So 1 million yan sa 1,000 barrel, then 2 million sa 2,000 barrel of crude oil. So, yun ang sitwasyon nung nakaraang mga araw. At nag-comment nga dito si President Trump na hindi pwede yung ginagawa ng IRGC. Kailangan kung dahil kasama yan doon sa pinag-usapan nila nung nagkaroon nga ng ceasefire, isa yan sa mga grounds na pinopoint out ni President Trump na kailangan buksan nyo yung Strait of Hormuz na hindi naman sinunod ng IRGC. Nung nag-uusap sila, hindi naman nila lahat publicly yung original nila na pag-uusap, at binaliktad niya ng Iran yon na isa yun sa mga demand nila, nakokontrolin nila yung Strait of Hormuz. Nalalaman natin kay President Trump na yun ang isa sa mga grounds na gusto nila mangyari, na talagang buksan na yung Strait of Hormuz freely at lahat na pwedeng makadaan. Pero hindi ngayon ang nangyayari, kaya nag-intervene si President Trump. At ngayon nagpadala siya nung una 2 destroyer, at ngayon after ilang days from now, I think 5 to 6 days, magpadala na siya ng armada to blockade the Strait of Hormuz. So, paano maapektuhan dito ang supply ng crude oil papunta ng Southeast Asia? Tandaan natin na itong mga countries along Strait of Hormuz papunta ng Persian Gulf ay dyan tayo kumukuha ng majority ng ating mga crude oil, particularly yung Petron. Diyan kumukuha sa UAE, Kuwait siguro, o diyan siya kumukuha, or directly sa Iran yan
Karaj Island. Diyan sila bumibili. At particularly ang China at Japan. Meron pa ngang detailed report na 90% ng oil ng China, under 60% pangangailangan sa oil ay galing sa Iran. At 95% ang dependency ng Japan sa Iranian oil. So ganyan ang senaryo dyan. So ngayon, paano maapektuhan ang presyuhan natin dyan sa oil na yan? Kahit na magkaroon ng free-flowing na traffic dyan, papasok at paloob, papasok at palabas ng Strait of Hormuz. Sa dahilan ay sa basihan sa sinabi ni President Trump na it should be free-flowing ang traffic dyan. Bakit maapektuhan? Ganito yun. Dahil pinagbawalan na nila ang Iran magbenta ng oil. So magkaroon ng blockade. This is an economic blockade. So hindi na sila pwede magbenta ng crude oil. No? Kahit kanino pa. Whether Japan, China, or any other European countries na diyan kumukuha sa Iran. Particularly ang France, diyan yata kumukuha. No? Diyan kumukuha sila ng oil. So pagbawalan na nila ito as a result ng pag-ayaw ng Iran doon sa mga demands ng US. No? Na sinabi ni President, wala naman kayong cards to play. Talo na kayo magdidemand sa amin. So, isa sa mga step ito na para mawala ng economic viability yung Iranian remaining Iranian IRGC force na humahawak ngayon sa Iran, para mawala na silang economic supply line o wala na silang perang pang-finance dyan sa kanilang ginagawa ngayon na laban sa US forces at saka Israeli forces. So wala na silang financial capacity to do that. So ano mangyayari? Hindi na sila pwedeng kukuha ng mga materyales or para magkaroon ulit ng mga missile. Kahit na bumagsak na yung mga nila, mga missile production factories, at ngayon napabalita pa nga na magsusupply pa rin ang mga Chinese at Russian ng ganyang mga materyales para patuloy ang paggawa nila ng mga missile. At ito, pinabulaan na naman ng ibang sources na hindi daw totoo, lalo na yung Chinese na hindi sila nagbibigay ng missile components, mga technology or mga accessories or mga peripherals para sa paggawa ng mga drones. Pero may balita ang CIA na maraming barkong dumarating galing China at yun nga ang mga karga. At hindi naman pwede mapigilan yan ng US. Kaya ang message ni President Trump doon sa China na patawan siya ng 50% tariff doon sa mga ini-export ng China papunta ng US. Yun lang ang pwedeng magagawa. But I don't know kung kaya nilang harangan kasi magkaroon ng blockade. Ang probability niya na yung mga supply na pinapadala ng China papunta ng Iran, papipigilan niya ng US Navy. So I don't know kung yan ang isa sa mga source ng conflict between magiging conflict ba yan o magiging trigger ba yan sa conflict between the US and China kung gagawin yan. Kung magkaroon ng blockade na yan dyan sa bunganga ng Strait of Hormuz or doon sa may Indian Ocean, hindi rin makapasok talaga ang mga Chinese ships. Ngayon, pwede sila bumili doon sa UAE, Kuwait, Bahrain, diyan sa Qatar, pwede sila bumili ng oil dyan. Hanggang Saudi, pwede silang bumili. Pero hindi sila pwede bumili sa Iran. Doon sa Karaj Island. So, yan ang maging situation dyan sa blockade. So, yung
ginawa ng Iran na pagharang ng mga barko palabas, hindi na yan mangyayari kung pupunta na yung mga armada ng mga US ships, destroyer, kasi nandyan yung Abraham Lincoln. So marami mga destroyer dyan na ipapadala dyan na magbablockade sa area na yan. At the same time, magkaroon ng paglilinis yan, alisin yung mga mines na binabaon ng China dyan sa seabed ng Strait of Hormuz nahirapan nga mag-identify yung IRGC kung saan na. Siyempre kung linagay nila yan dyan, basta hinulog nila. Kasi dati meron silang 24 mine dropper, no? Yung naghuhulog ng mga mina dyan nung hawak pa nila yung area na yan. Ngayon hindi na nila malaman kung saan nila nilagay, kaya ngayon ang hinahanap ng mga minesweeper, yung mga high-tech na mga barko na naghahanap ng mga mina dyan along the coast of the Iranian Hormuz, Strait of Hormuz, along the coastline of Iran. So yun na nangyayari ngayon. At merong parating na mga barko dahil kinakausap nga ni President Trump, kahit na inis siya sa UK at France, nagngangako ang dalawang bansa na yan na magpapadala ng mga minesweepers. So yung traditional na minesweeper, darating yan para tulungan ang US na mag-identify ng mga areas kung nasaan yung mga minesweepers. I don't know kung anong proseso ang gagawin yan. Ipaputukin ba yan o physically i-extract nila yung mga mina na sa ilalim ng Strait of Hormuz along the coastline of Iran. Ngayon, sabi ng US Navy, meron naman area dyan, I think doon malapit sa Oman, sa coast ng Oman, Oman Gulf, na safety naman daanan. So, free-flowing na, walang toll gate ang gusto mangyari ni President Trump. Ngayon, alam naman ng US na maraming maraming mga tunnels, na mayroong mga missile. At I think nung una, nahulugan na yung pinakamalaking missile bunker na hinulugan nila nung unang 5,000 tons na 5,000 pounds na bomba nga ngayon lang ginamit. Sabi pa nga nila, ano ba yung component ng bomba na yon? Sabi nga nila, dapat hindi yan gagamitin, this type of war. Mga conventional war lang dapat, sabi ng ibang mga military experts, pero still ginamit nila. Kaya yung pinakamalaking tunnel dyan, nandoon yung mga stock ng mga missile na gamitin ng mga IRGC, sumabog na yun, nawarak na yun. Kaya nabaon na yung mga missile. Kaya siguro yun ang dahilan na nag-decide si President Trump na i-blockade yung coastline dyan ng Iran. At hindi rin naman uubra kung kahit may missile sila. Marami naman silang surface-to-air missile na kayang pasabugin kung magpasabog sila. Yung mga drones nga ngayon na ginagamit ng mga IRGC, laser na ang ginagamit. Laser ang ginagamit. Kaya nalulusaw yung mga nila, mga drones na pinalipad. Hindi naman gaano mabilis ang takbo ng drones, kaya madaling hagipin ng laser. Yun ang ginagamit ng US ngayon. At meron silang sinasabi na computer bullets. Hindi ko alam kung ano yun. Yun din daw ang pinaputok dyan sa mga drones na yan, tsaka mga missile. Kaya kung lumilipad pa yan papunta ng US destroyers, i-intercept kaagad nila. Tulad ng lagi nang sinasabi ni President Trump na nung pagdating ng Abraham Lincoln yan, diyan sa malapit sa entrance ng Strait of Hormuz, diyan lang sa may Indian Ocean, pinaputukan ng 101 missile ng intermediate missile ang Abraham Lincoln, na malayo pang araw, pag paputok pa lang doon, malapit pa lang doon sa Iran, nasa airspace ng Iran, wala na, sambog na.
Kaya wala talagang nakarating. So ang satellite na ginagamit nila, napaka bilis bigay ng image na mayroong incoming na mga missile galing sa Iran. Kaya na-intercept kaagad ng mga surface to air missile ng US. Siguro mga cruise missile din ang panglaban nila, or I don't know kung anong surface to air missile na anti missile din ang ginagamit nila, tulad ng Patriot na ginagamit sa mga Iron Dome ng Dubai, ng UAE, ng ang Bahrain, I don't know, meron ba ang Saudi Arabia, meron silang mga Iron Dome, at of course ang Israel, meron silang Iron Dome, yung Patriot missile ang ginagamit. So yun ang mangyayari. So talagang maapektuhan kasi wala nang supply ang China. Babawasan ang supply nila dahil hindi na sila pwede bumili ng oil sa Iran dahil bawal na nga, dahil hihigpitan ni President Trump yung economic viability ng Iranian, yung existing na regime ngayon na nagkawatak-watak na nga sila, na marami na silang faction ngayon. Yung faction yung nakipag-usap kay J.D. Vance noong nakaraang araw na nag-collapse nga yung talk na yan dahil ayaw pumayag ng IRGC, yung kanilang senior minister na member ng IRGC, na walain yung kanilang ginagawa na pag-enrich ng uranium. Gusto nila i-maintain pa rin yun at karapatan daw nila. Sabi ni President Trump, wala na kayong karapatan dahil natalo na kayo sa digmaan na to. Sumunod na lang kayo sa amin, sumuko na kayo. Mabuti nga nakipag-usap si President Trump, pero yun taktika rin ng US para malalaman talaga kung anong nangyayari dyan ng Iranian government, kung talagang gaano lakas pa yung IRGC na humahawak dyan. Ngayon nagiging nalalaman tuloy na yung nakipag-usap dalawa kasama si Arakji, yung foreign minister ng Iran, ay galit yung mga IRGC sa kanila. Pinupuntahan pa ngayong bahay, binabato daw, pati yung isang senior manager, apelyido si Muhammad, binabato yung bahay, kasi sigurado nag-alisa na yun sa bahay nila dahil yung mga member ng IRGC, pinupuntahan sila, galit, bakit nakipag-usap daw. Yung mga yan, mga moderates kasi ito, sila, kahit na member sila dati ng IRGC, bakit nakipag-usap daw sa US? Malaking katrayduran daw ang ginagawa ng mga opisyal na to ng Iranian government na under ni Khamenei noon. Ngayon, ito nga, yung faction na yan, plus faction ng mga IRGC, faction nila ni Muhammad at ni Arakji, malamang ang regular army ng Iran kumakampi sa kanila, kasi simula nung nagkaroon ng bombing dyan sa Iran, hindi talaga nagalaw yung Iranian army, yung regular army nila, aside from the Revolutionary Army. Tsaka may 6 daw na mga ministers na hindi talaga ginalaw ng US, hindi binumba yung mga residents nila, so pinipreserve sila. Baka nga matagal na itong binabalak ng CIA at President Trump at ang Pentagon na ito ang hahawak sa bagong regime, aside from the faction na hawak ni Prince Reza Pahlavi, Democratic, naka-exile siya sa France ngayon, pero ang dami ng armas na dumating dyan na binigay ng mga CIA sa grupo ni Reza Pahlavi na mga civilian, at meron na ngang mga assassination doon sa mga Basids na nandyan sa mga checkpoint. Marami ng ginagawang pag-ambos ng mga Basids saka yung mga IRGC members na nagmaman sa mga checkpoint along Tehran at other provinces. Kaya nga ang ginagawa ng mga IRGC, nag-recruit na sila ng mga proxy nila
Oh, maraming dumating daw na mga Afghan Taliban na mga mercenaries na yun ang tumatao dyan sa mga checkpoint along Tiran, along the streets of Tiran. At kasama na yung mga Hezbollah ng Iraq na nire-recruit nila. Nakapagtataka sila dahil parang UN Peacekeeping Force, may mga flag ng ano, pinapakita nila, flag ng doon sa mga checkpoint aside from the flag ng IRGC. Oh. Pati flag ng Afghanistan, ng Taliban, nandiyan daw. Tapos may mga Pakistani pa. Oh, alam naman natin na ang supporter ng Afghanistan ay ang Pakistan. Di ba? Yung kay Bin Laden dati, di ba? Diyan sa Pakistan nahuli. Napatay si Bin Laden. So, ang Pakistan talagang supporter din niya ng Iran. Oh, kaya nga siya nag-broker ng peace talk dyan. Bumagsak din naman. Oh, kaya kung yung pag-uusap nga daw ni na J.D. Vance, nag-mediate itong Pakistani Prime Minister tsaka yung ano nila, commander nila na pinakamataas dyan, Admiral yata o commander yan ang nag-mediate dyan. Ngayon lumabas ngayon sa mga balita, lalo na dito sa Fox News, na nung una daw maayos lang yung usapan kasi may kasama mga IRGC hardcore members, tatlo, kasama ni na Muhammad at ni Arakji. Nung una daw maayos pa yung usapan nung nagsalita si J.D. Vance, pero nang sumali na sina Jerry Kushner at saka si Steve Witkoff, nagkasigawan na dahil nga alam mo naman si Steve Witkoff kung gaano ka yan makipag negotiate. Talagang hindi yan bibigay. Kaya doon nakasigawan kasi tungkol doon sa uranium deposit na ayaw talaga bitawan ng Iran. Kaya doon nagkagalit sila, nagkasigawan. Kaya pinigilan na ng mga Prime Minister ng Pakistan yung talk na yon. Tinigil na lang kasi nagkasigawan na matigas ang ulo ng mga Iranian so alam mo naman si Steve Witkoff at saka si Jerry Kushner, yung son-in-law ni President Trump. Kung anong instruction ni President Trump, talagang yung nasusunod. Hindi pwede na sila magdidibit dyan. Kaya i-open yung Strait of Hormuz at mayroon pang ibang mga conditions, 15 conditions ang linalatang ng US at meron din mga points doon na pumayag ang Iran. Pero dito sa side ng demand ng Iran, ang pinakamabigat yung regarding sa nuclear enrichment. Yung gusto nilang planta na magpapatuloy pa rin yung nuclear site, nuclear plants nila, gusto nilang ipapatuloy na ayaw naman na non-starter daw, hindi dapat pag-usapan, off the table yan, hindi pwede natin pag-usapan yung punto na yan dahil unang-una isa yan sa mga primary condition na binibigay ni President Trump para magkaroon tayo ng ceasefire na hindi tinupad ng Iran. So yun ang sitwasyon ngayon. So ganyan nga mangyayari, magkaroon tayo ng mabagal kahit na nakabukas na yung Strait of Hormuz, pwede nang dumaan, pwede nang bumili ng oil doon sa mga countries aside from Iran, na talagang pahirapan nila sa pera para maputol na yung financial support na gagamitin din naman nila sa pag repair ng mga sites nila na mga paggawaan ng missile at drones at yung pag-refurbish ng mga nasisira nilang mga missile sites, pag nagdag mga Lancer, siguro meron silang materialis ulit dahil yung mga factory na gumagawa niyan, kasama niya yung petrochemical factory na gumagawa ng fuel para dyan sa mga missile ay pinasabog na ng US. Sabi nga nila it will take around 10 years bago sila makabalik sa manufacturing. Kaya ito, yung mga sinasabi ng mga IRGC, panluloko rin yun. Alam naman ng US na
At saka yung Mossad, alam nila, dami nilang mga agents dyan sa on the ground dyan sa Iran. Kaya napaka-fragile ng situation ngayon ng Iranian government dahil wala nang totoong humahawak ng regime na yan. So I don't know kung matutupad yung, kasi ang ultimate goal talaga yan, aside from the nuclear enrichment program na kailangan wala na yung Iran, na hindi na nila gagawin yan, kailangan magkaroon ng regime change into a democratic form of government ang gusto mangyari ng US. So ito nga, ang supply dyan sa crude oil talagang pahirapan. Kahit nasabihin natin, pwede naman pumasok ng mga Chinese tankers dyan, pero hindi na nga sila pwede makabili sa Iran. So ang gagawin siguro, pwede silang bumili doon. Hindi naman sila pagbawalan eh. Bumili sa Kuwait, sa along Persian Gulf ng mga countries, Bahrain, dyan sa Qatar, pwede sila bumili. At dyan sa Oman, pwede sila bumili, except for Iran. Kaya talagang ang gusto ni President Trump na talagang mawalan ng capacity ang Iran na mag-manufacture ng ano pa namang missile. Mabuti naman yan kasi pagkatapos na itong 2 weeks na 2 weeks na ceasefire, malamang babalik yan sa bombing. Malamang, pero isa sa mga exclusion dyan, yung nuclear yung power plants nila. Kasi mismong si Reza Pahlavi nagsasalita. Ito yung pro-democracy si Prince Reza Pahlavi na siya nga gusto ng mga Iranian na maging transition caretaker sa government niyan, going into an election, transition muna government bago sila magkaroon ng democratic election. O kung matupad yung regime change. At si Reza Pahlavi nagsasalita na sana naman hindi yan mangyari, na mayroong ibang paraan na mag-give in itong mga IRGC. Pero anong gagawin nyo kung magkaroon ng regime change? Talagang dapat ang mangyari niya, dapat may civil war talaga dyan para maubos yung mga IRGC. Mga terorista yan, hindi yan pwedeng susuko. The only way sa kanila, kung susuko sila, na marami nagsasabi na marami mga members ng Basij Force, yung parang si HDF nila, parang Kakbo, naglalaya sana papunta ng Afghanistan. Tulad nangyari na sa Syria, yung mga grupo ni Assad nang bumagsak yung Syria, si Assad nasa Russia na at maraming siya mga kasama nagpupunta rin sa Afghanistan. So yun ang sitwasyon dyan. So ang oil talaga ng supply dito sa ating bansa, sa Pilipinas, talagang mahihirapan ang supply. So anong ibig sabihin? Kung kukunti lang ang oil, tataas ang presyo. Saka sa tingin ko, hahaba pa talaga yung kaguluhan dyan. Isipin mo yung pag-extract, pagtanggal lang ng mga mines dyan, matagal daw yun paghahanap. Tsaka ilang tausan daw yung inulog ng dyan sa seabed ng Strait of Hormuz. Kahit nasabihin natin sa tabi ng Iranian coastline, matagalan pa yan. At hindi natin alam after 15 days kung matuloy itong pamumumba dyan sa loob ng mga Iranian targets ng IDF, Israeli Defense Force at ng US Air Force. So gusto yata nilang i-preserve yung Karaj Island kung saan yung mga refinery ng Iran na kontrolado ng IRGC. Ayaw nilang bumbahin yan kasi kung magkaroon ng regime change, kawawa naman yung papalit na regime na wala na talagang source of income. Kaya yan talaga nag-iisip ang Pentagon at saka si President Trump kung paano gagawin niya na maalis dyan ang mga IRGC. So the only way, magkaroon talaga ng land invasion dyan sa island na yan, na hindi malayo mangyari kasi nagkaroon na ng blockade. So mangyari nga dyan, ang China, kung saan tayo kumukuha ng oil,
I don't know kung magbibigay pa sila kasi meron din naman silang oil galing sa Russia, but hindi yan enough dahil ang daming kumukuha ng oil galing sa Russia. Kaya limitado yan. So, ngayon, ang presyo niyan napakataas na. At itong dalawa nating oil industry player na nagsusupply ng gasolina at diesel dito sa bansa natin na Shell at Caltex Chevron, probably hindi nakukuha yun sa China at limited na lang na makukuha. At merong turn of events din dyan dahil si President Trump nagsasabi na maraming tanker ng mga other countries na kumukuha sa kanila ng oil dyan sa Gulf of America o sa Louisiana kung saan yung maraming mga oil refineries sa Texas, sa Houston, dyan kukuha na daw dyan ang daming mga tanker na empty tankers na dumarating na para bibili ng oil. Kaso mataas pa rin ang presyo niya yan dahil napakalayo ng US kumpara dito sa Middle East. So tataas ang presyo. At kung mag-operate naman yung Saudi, sabi ng Saudi na repair na daw yung sumabog na pipeline nila at babalik na sa 7 million barrels of oil doon sa Yanbu at yung dito sa may bandang Persian Gulf, pwede na rin sila makapag-supply ng oil dyan sa pipeline nila. Kaya babalik sa normal ang supply ng Saudi. So, ang probability kung hindi kukuha yung Shell at Caltex Chevron dyan sa UAE, Kuwait, na malaking probability rin kasi mas mura talaga yan kung sa US sila bibili. Mas mataas, malayo kasi saka ang tagal, around 45 days pa yung delivery compared dito sa Middle East na around 20 to 25 days or isang buwan bago makarating yung crude oil dito sa atin. So ang Petron makakuha na ng oil yan dyan sa Saudi. Tuloy-tuloy na yan kung karoon ng blockade. But itong blockade na to, di natin alam kung gaano katagal magkaroon ng ganyan na blockade, pero at least magkaroon na ng supply. Ang problema, ang presyuhan lang. Yan ang good news, bad news sa bansa natin kung ganyan ang mangyayari. So, meron ng free flowing of oil, kaso ang China ang magkaroon ng malaking problema kasama ang Japan, but ang Japan naman pwede naman mag-shift to other countries at probably ang Japan kukuha sa US. May mga super tanker sila na mismong government ng Japan ang may-ari. So ganyan kahanda ang Japan para sa atin. So ngayon ito sana maagapan ng government natin, ng PNOC, DOE, yung pangyayari na yan, hindi sila magtulog-tulog sa pansitan. Yung nga ang problema dyan sa oil deregulation law natin, na parang nawala ng power yung PNOC. Kung meron sana mga maayos na provision na in case of this scenario na mangyayari na meron talagang problema ang supply at ang presyuhan, dapat makikialam ang gobyerno natin. But the way the government is handling the situation, wala talaga, laging nakahanda. At ang pera na dapat sana na meron tayong nakahandang pera para sa in case of emergency like this na naapektuhan ang ekonomiya ng buong bansa at pamumuhay ng mga karamihan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na naghihikaos, naghihirap dahil sa sitwasyon na to. Mga negosyante natin dami nagsusara dahil sa problema na yan sa supply ng diesel. So kung maagapan lang sana yan, magkaroon ng matinong solusyon ang ating pamahalaan, hindi tayo abot sa malubhang sitwasyon na sobra ng pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina at ang LPG. Kung mahanapan naman ng solusyon ng mga oil companies natin kung saan ang source na makukunan nila ng oil, maganda sana para bumaba ang presyo ng oil. Pero right now sa Brent trading, dati pumalo ng 90, bumalik na naman sa 100.
dahil nga dito sa nangyayaring mga balita diyan sa Strait of Hormuz. Pero hindi ko alam ngayon ang balita na bumagsak daw yung Brent pabalik sa 90 US dollars per barrel. So maganda ang ganyang trend na mangyayari. So but tayo talagang dahil nga dependent ka tayo sa tatlong oil companies na to, hindi natin malaman kung saan papunta ang presyohan ng gasolina at diesel dito sa ating bansa. And we are praying na hindi ito lulubha at magkaroon ng tamang resolution yung pag-blockade ng US Navy dyan sa Strait of Hormuz. So we're praying, we're hoping na positive ang magiging resulta dyan. But in a couple of days, patuloy na tataas ang presyo ng ating gasolina at diesel. Yun ang mga prediction ng a lot of industry players na nag-analyze sa pricing dito sa gasolina at diesel dito sa ating bansa. So wala tayong magagawa, magtitiis tayo, lalo na absentee yung natin, presidente. Hindi malalaman kung ano ba talaga nangyayari sa kanya. Puro mga denial ang ginawa. Nobody is steering the wheel ng ating ship kung saan papunta itong barkong Pilipinas, kung hindi ba ito lulubog along the way, dahil wala tayong kapitan eh. Di malalaman kung sino-sino ang humawak. Si Ricto, kita mo naman anong ginawa, talagang hinuhold niya yung alis ng back dyan sa gasolina at diesel product, petroleum products. Alam naman natin sinong ulo niyang bat na yan. Kung talagang may simpatiya, may forward planning pa yung government, nung una pa lang tinanggal na yan para to lessen the impact of the price increases ng petroleum products. Pero hindi niya yung ginawa. Bukod sa walang subsidiya na matino, dapat nga ngayon yung mga ordinaryo na mga Pilipino binigyan na ng ayuda tulad ng ginawa ni President Duterte during the pandemic. Wala yan. Ang hinihingi nga lang natin na alisin yung VAT, magkaroon sana ng subsidiya yung presyo ng gasolina at diesel. Hindi mangyayari kung ganyan, dahil naghihinayang sila sa kikitain daw sa VAT na pwede pa nilang isilid sa malita. Ganyan ang pangyayari dyan. So magtitiis lang tayo at bantayan na lang natin anong mangyayari dito sa blockade. It will be implemented after 5 to 6 days or paglampas pala ng hindi, ngayon na, kasi may pumasok na dalawang destroyer, na dagdagan pa yata ng dalawa. So I think 5 to 6 days ma-implement na yung blockade na yan. So free ang traffic, free ang flow ng mga super tankers at ship dyan sa Strait of Hormuz. At libre na sila bumili ng oil kahit kung ano mga countries na nagsusupply dyan. At ito pipigilan nila ang pagbinta ng Iran ng oil. At sigurado yan, magpaputok na naman ng missile yung mga na yan, Iranian na yan. Kaya yan isa sa mga contingency na inisip ng Amerikano paano nila i-prevent yan. Kasi sigurado yan kung makita na nila na wala na silang matatanggap ng pera, yung mga remaining missile nila, ang target nila hindi na yung military, kung hindi yung mga barko. Sigurado barko na dyan nagkakarga ng oil at yung mga refineries. Yan ang ganti nila, kaya yan dapat agapan ng US. Kaya nakatutok lahat yan. Kaya ngayon ang daming lumarating na mga cargo planes ng mga US dyan sa mga aircraft carrier. Nire-refurbish nila yung stocks nila ng mga armaments nila, inaayos. Merong mga bagong strategiya
At nagdagdag sila ng mga missile, mga cruise missile, lahat ng mga ah, armaments nila na gagamitin nila kung magkaroon ulit ng kaguluhan dyan. Nakahanda sila ulit, recalibrating, na-recalibrate yung mga armaments nila para for the next wave kung mangyari man yung bombing ulit dyan sa Iran para matapos na yung problema na yan. So, hanggang dito na lang tayo para sa episode na to. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa Justin Talk News PH. So maghanda-handa na lang tayo, magdasal na matapos na itong problema dyan sa Strait of Hormuz at tuluyan ng bumaba ang presyo ng diesel at gasolina dito sa ating bansa. So maraming salamat sa pagdalo ninyo, but before leaving this channel, paki-press ng like, share, and for those who are new to this channel, kindly subscribe kahit pa isa-isa lang para naman dumami tayo dito sa Justin Talk News PH. So maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.